Perto, pinagluto kita ng dinner. Paborito mong nilagang baboy, di ba? Tamang-tama ang mainit itong sabaw sa malamig na simoy ng hangin dito sa tabing dagat. Nagdala rin ako ng cake para sa ika-5 anniversary natin. Baka isipin mo, nakalimutan ko yun. Busy lang ako kanina kaya hindi kita nagawang batiin. Pero babawi ako sa'yo ngayon. Halika na, kumain na tayo. Masayang sabi ni Angeline sa kasintahan. Nanatiling tahimik si Perto, pero ikinagulat ni Angeline ang lumabas sa bibig nito nang muli itong magsalita. Angeline, maghiwalay na tayo. Gulat na tumingin si Angeline kay Perto. Ang masayang ngiti na nakapasikil sa kanyang labi ay biglang naglaho. Tila nabingin siya sa sinabi nito. Ibinaba muna niya ang hawak na mangkok bago nagsalita. Ayaw niyang matapon yun dahil sa panginginig ng kamay niya. Tama ba ang narinig ko, Perto? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Pero bakit? Tanong niya na pinipigilang umiyak. Nasasaktan siya sa sinabi ni Perto, kahit inaasahan na niya yon. Hindi siya manhid para hindi maramdaman ang panlalamig nito sa kanya sa mga nagdaang linggo. Madalas na rin itong hindi sumasagot sa mga tawag niya. Madalang na rin silang makita dahil marami itong dahilan para hindi siya siputin. Buong akala niya hindi rin ito sisipot sa dalampasigan, kung saan niya ito sinagot na naging tagpuan din nilang dalawa. Pero ngayon, mukhang doon din mangyayari ang paghihiwalay nila. Marami akong pangarap, Angeline. Ayoko manatili sa lugar na to. Gusto ko rin maranasan pumunta sa ibang lugar, magsuot ng magagandang damit, sumakay sa mamahaling sasakyan, at higit sa lahat, maging kadate ang magagandang babae. Lahat yun na hindi mo kayang gawin, Angeline. Wala ka niyon at kailanman na hindi ka magkakaroon. Nadismaya si Angeline sa sinabi ni Perto. Akala niya tanggap nito ang mga kakulangan niya sa buhay. Hindi siya mayaman. Wala siyang maipagmamalaki maliban sa kanyang trabaho bilang utility staff sa isang factory. Alam niya sa sarili na hindi siya pangit. Hindi lang talaga siya mahilig mag-ayos tulad ng gusto ni Perto. Mataas ang pamantayan nito sa salitang maganda dahil sa itsura nito na labis na hinahangaan ng karamihan. Marahil hindi ng dahilan kaya hindi siya nagdalawang isip na sagutin to. Nasilaw siya sa itsura ni Perto at pilit pinabaliwala ang mga ginagawa nito sa kanya. Matalino ka kaya alam kong naiintindihan mo ako. Hindi sapat ang mga binibigay mo sa akin. Marami akong pangangailangan na kayang ibigay ng bago kong kasintahan. May kasintahan ka maliban sa akin? Kailan mo pa ako niloloko, Perto? Nasasaktan niyang tanong. Simula pa lang naglolokohan na tayo, Angeline. Hindi naman kita mahal eh. Kung hindi dahil sa kakarampot mong sweldo, hindi ako magtitiis sa piling mo. Siya nga pala, huwag ka na rin pupunta sa bahay para maglinis. Ipinabili ko na yun. Yung ATM naman, sarado na. Gipit ako last week kaya inubos ko naman. Magbukas ka na lang ng panibagong account kung gusto mo mag-ipon ulit. Aalis na ako. Hinihintay na ako ng mayaman kong kasintahan. Sambit nito bago siya talikuran. Perto, hindi naman ito natinag. Walang nagawa si Angeline kundi sundan ng tingin ng papalayang bulto ni Perto. Natanaw niya ang nakahintil na itim na kotse kung saan ito nagtungo. Lumabas mula roon ng maputing babae na nakasuot ng maiksing bestidang pula. Sinalubong nito si Perto at hinalikan sa labi. Umiwas ng tingin si Angeline. Masakit pa rin ang ginawang pakikipaghiwalay ni Perto sa kanya. At ang tanawing yun ay hindi makakatulong sa puso niya. Huminga ng malalim si Angeline nang marinig niya ang pag-alis ng kotse. Tumingala siya sa kalangitan upang pigilan ang pagpatak ng luha. Magandang tingnan ng langit. Puno yun ng bituin at maliwanag ang buwan. Ngunit hindi napigilan ng kagandahan niyon ang pagpatak ng luha niya. Akala niya sapat na ang ginawa niyang pagsunod sa mga luho ni Perto. Pero sa huli, iniwan pa rin siya nito. Tama ang kaibigan niya. Niloloko lang talaga siya ni Perto. Narito ka lang pala. Nasaan ang tambay mong nobyo? Bakit hindi mo kasama? Mabilis niyang pinahid ang luha nang marinig ang boses ni Herlinda. Ang nag-iisa at tanging kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Hindi ito kilala ni Perto sapagkat hindi ito nais makilala ni Herlinda. Hindi nito gusto si Perto para sa kanya dahil ibang gusto nitong makatuluyan niya. Katunayan, matagal na nitong sinasabi na hiwalayan na niya si Perto dahil walang kwenta ang lalaking yun. Pero hindi siya nakinig dahil nasanay na siyang parte ng araw-araw niyang buhay si Perto. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Malungkot niyang sagot. Sa wakas, dininig din ng Diyos ang panalangin ko. Alam mo, Angie, hindi ang lalaking tulad ng tambay na yun at batugan ng bagay sa'yo. Mas bagay kayo ni Kuya Darren. Saad ni Herlinda at tukoy sa pinsan nito bago lumapit sa tabi niya. Umupo ito sa blanket na nakalatag sa buhangin at kinuha ang binili niyang cake. Hindi niya ito pinigilan ng kainin nito ang cake.
Mabuti na yon kaysa masayang lang. Plano pa naman niyang itapon ng cake mamaya pag uwi niya sa bahay. Kakabreak lang namin ni Perto. Hayaan mo naman magluksa ang puso ko bago ako ibenta sa iba, Herlinda. Ay sus! Payag din ng bruha. Sa bagay, bagay naman kayo ni Kuya Darren. Pareho kayong sawi sa pag-ibig. Ikaw ngayon lang, siya naman matagal na. Baka ikaw talagang hinihintay niya. Salamat na lang. Baka maaga akong mamaalam sa mundo kapag lagi siyang kasama. Alam mo namang natatakot ako sa pinsan mong yun. Pakiramdam ko atakihin ako sa puso kapag malapit siya sa akin. Sagot niya. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit ako natakot ka kay Kuya Darren? Ang gwapo kaya ni Kuya at ang bait para katakutan mo. Para siyang Greek god na bumaba mula sa Olympus. Swerte mo kapag si Kuya nakatuluyan mo. Mapera rin yun. May ipon. Hindi kaya niyong pertong batugan mong ex. Muling sabi ni Herlinda. Yun nga Ang gwapo niya pero yung tingin niya kakaiba. Pakiramdam ko isa akong kriminal kapag tumitingin siya. Baka kasi ninakaw mo ang puso niya. Biro nito sabay tawa. Ewan ko sa'yo, Herlinda. Tigilan mo na yung palunokso sa akin sa pinsan mo. Nakakahiya sa kanya. Ang daming magagandang babae sa paligid niya at mayayaman pa. Tapos sa akin mo rinataboy. Katrabaho niya lang ang mga babaeng yun. Alam mo naman ang trabaho ni Kuya bilang agent ng Fortress, diba? Kaya kung may emergency ka, pinutin mo lang ang speed dial sa cellphone mo. Si Kuya Darren ang nilagay ko riyan. Always to the rescue. Samit nito na patuloy sa pagkain. Hindi lingid sa kaalaman ni Angeline ang trabaho ni Darren. Sinabi yun ni Herlinda sa kanya nang ipakilala siya nito sa mga pinsan noon. Ang totoo, sikreto raw ang trabaho nito na tanging pamilya lamang ang nakakaalam, kaya itago na lang daw niya. Wala niya siyang plano na sabihin yun sa iba. Hindi naman yun importante sa kanya. Tulad ng trabaho nito, wala niya siyang planong tawagan si Darren. Ayaw lang niya magtampo si Herlinda kaya hinayaan niyang nakasave sa cellphone niya ang numero nito. Wag na nga natin pag-usapan ng kuya mo. Bakit ka ba narito ha? Tumakas ka na naman ba sa inyo? Pagbabago niya sa usapan. Nilunok muna ni Herlinda ang kinakain. Hindi ako tumakas. Nagpaalam ako kay Mommy at may kasama ako mga bodyguards. Ayun no? Tumingin si Angeline sa tinuro ni Herlinda. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang kasama nitong mga bodyguards. Malayo ang distansya ng mga ito sa kanila, pero halata naman ang pagiging alerto sa paligid. Akala niya, tumakas na naman si Herlinda tulad ng lagi nitong ginagawa para puntahan siya. Sandaling natahimik si Angeline. Muling pumapasok sa isip niya ang pakikipaghiwalay ni Berto sa kanya kanina. Siguro kung mayaman siya, hindi ito maghahanap ng iba. Ngunit naisip niyang maganda rin ang nangyari, dahil hindi pera ang sukatan ng pagmamahal na gusto niya. Ngayon pa lang nagkakaroon na ng linaw sa kanya ang uri ng relasyon na meron sila ni Berto. Sa loob ng 5 taon, hindi man lang sila lumabas tulad ng ibang magkasintahan. Nakikita lang sila kapag maglilinis siya ng bahay nito. Minsan, hindi pa niya nakikita roon si Berto. Marahil nasanay din siya sa setup nilang dalawa at tumagal yun ng 5 taon. Hoy Angeline, natulala ka na riyan. Saan ba lumilipad ang isip mo? Sa tambay mong nobyo na iniwan ka matapos gastusin ang ipon mo? Hayaan mo na yun. Mabuti na lang hindi ang limitless card ang binigay mo sa kanya. Lagot siya kay Daddy kapag ginastos niya ang pera na para sa'yo. Pagputol ni Herlinda sa malalim niyang pag-iisip. Hindi siyang iniisip ko. Pagtanggi niya. So, anong iniisip mo? Iniisip ko lang ang mga nangyari kung paano tayo nagkakilala at naging matalik na magkaibigan. Palusot niya. Yeah, right. Kaibigan. Umikot ang mga mata nito kaya natawa si Angeline. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Huwag mong baguhin ang usapan, Angie. You know how much I like you, that I don't want to be separated from you. But sadly, you declined my parents' offer to adopt you. Ayoko kasing samantalahin ang kabaitan nila. At isa pa, lagi naman tayong magkasama at magkapatid rin ang turing natin sa isa't isa. Anak na rin ang turing sa akin ng mga magulang mo. Hindi naman kailangan ng kahit anong papel para maging magkapatid tayo, di ba? Nakangiti niyang sabi. You're right. Being an only child is not really good. But being with you is fantastic. I got an instant and cool big sister. Masaya nitong bulalas. Mayaman si Herlinda at nag-iisang anak ng mga bigating negosyante sa bansa. Hindi niya masukat kung gaano kayaman ang pamilya nito. Basta ang alam ni Angeline, may maganda itong katayuan sa buhay. Yun din ang madalas na dahilan kaya lagi nanganganib ang buhay ni Herlinda.
10 taon na silang magkaibigan ni Herlinda at mas bata ito ng 1 taon kay Angeline. Nagsimula ang pagkakaibigan nila noong iligtas niya si Herlinda mula sa mga lalaking dumukot dito. 15 taon siya noon at nangangalakal para buhayin ng sarili simula nang mamatay sa sunog ang mga magulang niya. Sa squatter kung saan siya nangangalakal at nakatira, nakita niya huminto ang isang lumang van at nasa loob niyon ang isang babae. Nangihina at nakagapos ang katawan. Naawa siya sa babae, kaya pasimple niya itong kinuha sa sasakyan nang bumaba ang mga sakay niyon para kumain sa isang karinderya. Nang makita siya ng mga kidnapper ay hinabol siya ng mga ito. Hindi siya nagdalawang isip na ibato ang mga kalakal niyang bote sa mga kidnapper. Hindi rin siya nang hinayang na iwan ng kariton na katuwang niya sa hanap buhay para ilayo si Herlinda sa lugar na yon. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng babae. 2 araw siyang nagtiis ng gutom dahil sa ginawa niya. Nawalan si Angeline ng kita ng mga araw na yon at ang naipon niyang pera ay binili niya ng pagkain at gamot ni Herlinda. Kinabukasan pa ito na sundo ng pamilya nang magsumbong siya sa mga pulis. Simula noon, naging maayos na ang takbo ng buhay ni Angeline. Gusto siyang ampunin ng mga magulang ni Herlinda, pero tumatanggi siya palagi. Kaya binigyan na lang siya ng mga ito ng maayos na tirahan. May monthly allowance din siya tuwing katapusan ng buwan. Pero itinanggihan niya rin yun nang tumutong siya sa tamang edad para makapasok ng trabaho. Pinilit naman siya ni Herlinda na magtrabaho sa factory na pag-aari ng pamilya nito. Pinagbigyan niya ang kaibigan, pero tumanggi rin siya sa mataas na posisyong binibigay nito. Sapat na ang pagiging janitress sa kanya para buhayin ang sarili niya. Simpleng buhay lang ang gusto ni Angeline at hindi niya hinangad ang karangyaan na ibinibigay ng pamilya ni Herlinda. So ano, bakit nga pumunta ka rito, Herlinda? Muli niyang tanong dito. Oh, sorry, nawala sa isip ko ang bagay na yan. Sandali, kukunin ko lang. Binitiwan ni Herlinda ang hawak na cake at may kinuha sa dala nitong pink na handbag. Inilabas nito ang black card na may golden layers sa gitna at ibinigay sa kanya. Kinuha niya yun at nakitang nakaukit ang kumpleto niyang pangalan sa card. Ano to? May pagtatakang tanong ni Angeline. Nakuha ko na ang membership pass natin sa Billionaires Den. May magaganap na selebrasyon dun bukas para sa mga bagong miyembro. Pupunta tayo. Saad nito habang nakangiti. Nagbibiro ka ba? Membership sa Billionaires Den? Hindi ako bilyonarya para magkaroon nito, Herlinda. Gulat niyang sabi. Alam niya na kailangan ng malaking pera para magkaroon ng card na yon. Pero wala siyang pera maliban sa perang nasa wallet niya. May ipon siya pero nagastos na yun ni Berto nang ibigay niyang ATM dito. Hindi mo ba nababasa ang pangalan mo riyan? Angeline Petil. Ikaw yun, di ba? Ibig sabihin bilyonarya ka rin at miyembro ka ng Billionaires Den. Sagot nito. Pero paano nangyari yun? 2,000 na lang ang pera ko sa wallet at kung isasama ko ang mga barya, hindi yun naabot kahit 3,000. Bukod sa limitless card na binigay sa'yo ni Daddy, naglalagay rin siya ng pera sa sarili mong bank accounts. Accounts, meaning maraming account ang nakapangalan sa'yo. I'm not really sure if it's 12 or 20 accounts from different banks. I didn't hear it clearly but it sounds similar to 12 and 20. Pero isang account lang ang kailangan para maging miyembro ng Billionaires Den. Ibig sabihin, literal na isa kang bilyonaryang tulad ko, Angie. Paliwanag ni Herlinda. Hindi makapaliwanag si Angeline sa sinabi ni Herlinda. Parang biglang tumaas ang dugo niya at nalula sa perang pag-aari niya ngayon. Hindi niya alam na pinaglalaanan pala ng parents ng kaibigan niya ang future niya. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Ganun kayo kayaman para mamigay ng pera kung kani-kanino lang? You're not different from us, Angie. You're part of your family. Kaya talagang kasama ka na sa obligasyon ni Daddy na paghandaan ang future mo. Ikaw lang kasi itong pili tumatanggi sa mga tulong namin. Kung tinatanggap mo na ang bago mong pagkatao, eh di sana magkasama tayo sa bahay. Ikaw rin, kapag napahamak ako sa kakabisita sa'yo, konsensya mo pa yun. Hindi ka mapapahamak kung mag-iingat ka at hindi tatakas sa mga bodyguards mo. Makulit ka rin naman kasi at pasaway. Hindi ka nadadala na makidnap. Pwede din naman akong dumalaw sa'yo. Basta, kapag napahamak ako, konsensya mo na yun. Nakanguso nitong sabi. Umiling na lang si Angeline. Tumatahimik na lang siya kapag umiiral ang pagka-spoiled brat ni Herlinda. Pero ganoon pa man ay masaya siya at nagpapasalamat na hindi siya kailanman ito itinuring na iba, kahit palangit at lupa sila. Isang beses lang naman niya itong tinulungan, pero napakaraming isinukling tulong ng buong pamilya nito sa kanya mula noon hanggang ngayon. Sige na, umuwi na tayo. Ihatid mo ako sa bahay ko para makatipid ako sa pamasahe.
Sambit na lang niya. Sure, tara na. Nilikom nila ang mga gamit na dala niya at magkasabay silang bumalik sa sasakyan nito. Pinagbuksan sila ng pintuan ng isa sa mga bodyguard ni Herlinda. Mabilis ang kanilang biyahe at ilang minuto lang nang makarating sila sa condominium building kung saan siya nakatira. Susunduin kita bukas, Angie. Good night. Humalik sa pisngi niya si Herlinda bago umalis. Sinundan ni Angeline ng tingin ng papalayong sasakyan ni Herlinda. Nang mawala yun sa paningin niya, bumaling na siya patungo sa loob ng gusali. Ngunit napahinto siya nang makita ang lalaki na nakatayo sa unahan niya. Napaatras siya sa gulat nang makilala to. Dahil sa pag-atras niya, muntik na siyang mahagip ng dumadaan na sasakyan. Ay kabayo! Gulat niyang sabi ng hilahay ng lalaki ang hawak niyang basket para iiwas siya sa sasakyang dumadaan. Mabilis naman niyang binawi ang basket sa pagkakahawak nito at umalis. Pinagpawisan siya ng malamig dahil sa kaba. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Darren sa gusaling yon. Alam niyang nakatira rin si Darren sa gusali, pero ngayon niya lang nakasalubong ang lalaki simula nang tumira siya roon. Dahil nga sa nature ng trabaho nito, kaya palagi itong wala at nasa misyon. Sinabi ni Angeline sa sarili na sa susunod ay mag-iingat na siya para maiwasan to. Hindi talaga siya komportable sa presensya ni Darren. Lumalakas ang tibok ng puso niya kapag nakakasalubong ang tingin nito at hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ganoon ang nararamdaman niya rito. Kinabukasan, inaasahan na ni Angeline ang pagdating ni Herlinda sa kondo niya pagsapit ng hapon. Are you ready? Tanong nito sa kanya pagpasok sa kondo niya. Herlinda looks elegant in her above-the-knee bubble dress with a pair of 4 inches strappy shoes. Nakalugay naman ang mahaba nitong buhok na sadyang kinulot ang dulo. Oo, kanina pa ako nakahanda. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Ang ganda mo, Herlinda. Nakakahiyang tumabi sa'yo. Umangat ang isa nitong kilay nang makita ang suot niya. Ano bang damit yan, Angie? Pupunta tayo sa party, hindi sa prayer meeting. Bakit naman para kang suma na binalot? Hindi ako sanay pumunta sa mga party. Sa kotse na lang ako at hihintayin kita hanggang matapos ang selebrasyon. Sigurado ka ba? Baka pagsisihan mo yung sinabi mo ha. Maraming pogi ron at mayayaman pa. Nakangiti nitong sabi. Okay lang ako. Halika na at baka mahuli ka na sa party. Masaya niyang sagot. Akala ni Angeline ay pipilitin pa siya ni Herlinda na palitan ang puti niyang blouse at cream white na palda. Kapag nagkataon, mapipilitan siyang sumama sa party at magtiis sa ingay ng mga tao roon. Mas gusto niyang manatili sa sasakyan kahit ilang oras pa siyang maghintay doon hanggang matapos ang party. Pero agad siyang nagsisi sa kanyang suwestyon pagdating sa kotse ni Herlinda. Napahinto siya sa paglalakad at nakatingin lang sa taong magiging driver yata nila patungo sa Billionaire's Den. Hoy, tulala ka na naman. Mamaya mo na kasi titigan si Kuya Darren. Baka mahuli tayo sa party. Bilis, sakay na. Sa backseat ka na lang umupo. Sambit ni Herlinda na nakaupo sa front seat katabi ni Darren. Nataranta naman si Angeline. Nakayuko siyang sumakay sa sasakyan dahil sa pagkapahiya. Nakatitig na pala siya kay Darren nang hindi niya namamalayan. Nakakahiya talaga. Mabuti na lang hindi siya nakatingin. Bulong niya bago maramdaman ang pag-andar ng sasakyan. Hoy Angie, anong binubulong mo riyan? Para kang bubuyog. Aminin mo na tulala ka sa itsura ni Kuya Darren, no? Ang gwapo niya, di ba? At hindi siya nakakatakot tulad ng iniisip mo. Tingnan mo naman, no? Tapos ang bango pa niya. Pangungulit sa kanya ni Herlinda. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Iwas tingin niyang tanggi. Pero napatingin siya sa rearview mirror at hindi niya inaasahan na makakasalubong ang tingin ni Darren. Napansin niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Nag-init ang mukha niya at umiwas dito. Tumingin na lang siya sa labas ng sasakyan. Kuya, di ba hihintayin mo kami mamaya at sabay-sabay tayong uuwi? Tanong ni Herlinda kay Darren. Yes, why? Ayaw kasing sumama ni Angeline sa party kaya may iwan siya sa sasakyan kasama mo. Okay lang ba sa'yo? Bigla namang bumali si Angeline kay Herlinda nang marinig ang sinabi nito. Sasama ako sa party. Malakas niyang sabi. Akala ko ba ayaw mo? Nakangising sabi ni Herlinda. Halatang pinagtitripan siya nito. Gusto ko na ngayon. Okay. Nakangiting sagot ni Herlinda. Kumindot pa ito sa kanya, pero inirapan lang niya ito. Pagdating sa Billionaire's Den, hindi maiwasan ni Angeline ang mamangha. Gate pa lang nito ay nakakalula na sa taas.
Parang malalaglag naman ang panga niya nang pumasok sa loob ang sasakyan nila. Malaya niyang pinagmamasdan ngayon ang makasaysayang Twin Diamond Tower na tinaguriang Billionaire's Den. Ang Billionaire's Den ay kilala sa bansa bilang pinakatanyag na samahan ng mga mayayamang tao sa loob at labas ng bansa. Lagi lang niya natatanaw ang Twin Diamond Tower mula sa malayo. Pero ngayon, nakapasok na siya rito at isa ng ganap na miyembro. Malaki yun at malawak. Ayon sa internet, may lawak na 120 hectares in radius ang kabuuan ng compound. Para na rin yung syudad dahil may ospital, eskwelahan, may pasyalan at kung ano-ano pang pasilidad. May nakatira rin sa loob ng tower na kasama sa magandang pribilehiyo ng mga miyembro. Angie, may bala ka bang bumabarian? Muling sabi ni Herlinda na nakatayo sa labas ng sasakyan. Nagmamadali namang lumabas si Angeline nang makitang nakatingin din sa kanya si Darren. Nakayuko siyang lumapit kay Herlinda, pero natisod siya sa mahaba niyang palda. Akala ni Angeline ay babagsak siya sa semento, pero nasakal siya ng kwelyo ng suot niyang blouse na pumigil sa pagbagsak niya. Kuya Darren naman, bakit sa damit mo hinawakan si Angeline? Dapat sa bewang para hindi siya bumagsak. Yayakapin mo siya at magtititigan kayong dalawa. Parang yung mga napapanood ko sa K-drama. Natatawang saad ni Herlinda. Stop your fantasy, Herlinda. We're not in a movie. This is reality. Let's go. Masungit na sagot ni Darren na binitiwan din ang damit ni Angeline. Tuluyan namang bumagsak sa semento si Angeline. Aray, salamat ha, napakabuti mo. Sigaw niya kay Darren bago tumayo. Agad naman siyang nagsisi sa ginawang pagsigaw nang bumaling ang tingin ni Darren sa kanya. Umiwas siya ng tingin dahil sa takot. Ewan ba niya pero kinakabahan siya sa tuwing tumitingin si Darren sa kanya. Stay with each other when you enter the party. Bili ni Darren sa dalawa bago umalis. Akala ko kung anong gagawin niya sa akin. Bakit man nakakatakot ang pinsan mo? Tanong niya kay Herlinda. Ewan ko sa'yo, bakit ka ba natatakot sa kanya? Ang gwapo naman niya. Balik tanong ni Herlinda. Natahimik si Angeline. Hindi niya rin alam kung ano ang dahilan. Katunayan, wala namang ginagawa si Darren sa kanya. Hindi rin ito nagtangkang lumapit sa kanya, pero kung umiwas siya, parang hinahabol siya nito. Ewan ko rin. Pumasok na nga tayo? Saad na lang niya. Ayaw mo ba talaga mapalit ng dress, Angie? Para ka talagang pupunta sa prayer meeting. Wag na. Mahuhuli ka na sa party. Saka hindi naman ako makikahalubilo. Doon lang ako sa isang sulok magmamasid-masid ng ganap ng mayayaman sa party. Alam mo naman, ako ang pinakadukang bilyonaryo. Sige na nga. Pero sa susunod magbihis ka naman ng maganda. Sayang ang flawless mong balat kung itatago mo lang. And you're not a poor billionaire because you are a real billionaire, okay? Hinila na nito ang kamay ni Angeline papasok sa loob ng gusali. Pagpasok sa loob, pakiramdam ni Angeline na isa siyang prinsesa sa loob ng kastilyo. Nasa lobby pa lang sila pero napakaganda na roon na parang kumikinang ang paligid dahil sa magandang disenyo at mamahaling mga gamit. Totoo bang diamond ng gusaling to? Grabe, ang ganda. Nakakamangha. Namamangha niyang tanong. Ewan ko. Basta huwag kang lalayo sa akin, Angie. Baka mawala ka rito. Paalala ni Herlinda. Tumango lang siya habang nililibot ang tingin. Labis na pagkamangha ang nararamdaman niya. Hindi niya maiwasang hawakan at titigan ng pader na kumikinang. Kaya hindi niya namalayan na nagkahiwalay na sila ni Herlinda. Herlinda? Tawag niya rito. Ngunit echo lang ng kanyang boses ang narinig niya. Nakita ni Angeline ang isang babae sa hindi kalayuan sa pwesto niya. Mukhang staff yon ng Diamond Tower dahil sa uniforme nito. Lumapit siya rito at nagtanong. Excuse me, miss. Saan pa ang venue ng welcoming party para sa mga bagong miyembro? Humago ng tingin ng babae sa kanya mula ulo hanggang paa at pekeng humiti. Bagong miyembro ka po ba, ma'am? O bagong staff dito? Tanong nito na may bahid ng pang-iinsulto sa boses. Marahil dahil sa suot niya. Bago akong miyembro at naliligaw ako. Pwede bang pakituro ang daan? Seryoso niyang sabi dito. Sorry ma'am, please follow me. Nagpatiuna ang babae. Tahimik namang sumunod dito si Angeline. Ilang minuto na sila naglalakad nang tumigil to. This way ma'am, please enjoy the party. Nakangiti nitong sabi bago buksan ng pintuan. Tahimik na pumasok sa loob si Angeline kahit nagtataka siya sa pinapakitang ngiti ng babae. Nagulat siya nang malakas nitong isara ang pinto kasunod ng biglang pagtakip sa ilong at bibig niya. Kakaibang amoy ang nanuot sa kanyang ilong mula sa panyo.
hanggang maramdaman niya ang panghihina at bumagsak siya sa sahig. Samantala, pasimpleng kinakausap ni Darren ng mga kasama sa loob ng Billionaires Den. Isang undercover operation ang ginagawa nila roon para lutasin ang isang kaso na hawak ng Stronghold Fortress Organization. Ayon sa kanilang leader na si Amy, kinuha ng may-ari ng Billionaires Den ang kanilang serbisyo dahil sa krimen na nangyayari sa loob ng Diamond Tower. Paulit-ulit daw ang ginagawang pangingigil sa mga miyembro ng Billionaires Den ng mga hindi nakikilalang suspect, kaya napilitang umalis sa mga ito. "How's your status here? Did you check all the attendees?" Tanong ni Darren sa kasama niyang agent na nakatalaga sa entrance ng venue. "Yes, Captain McLaren. 95% of the attendees are here. Maybe some of them are late or decided not to attend the party." Sagot ni Mona, ang isa sa mga agent na kasama niya. "Good. Give me an update again after 2 hours. Sambit niya. "Yes, Captain." Pagkatapos sa entrance, naglakad si Darren sa venue. Masusi niyang pinagmamasdan ng paligid. May kani-kanyang grupo ang mga bisita. Masayang nag-uusap ang mga ito habang umiinom. Walang kakaiba sa paligid, kaya minabuti niyang makihalubilo muna sa mga ito. Patuloy sa pag-inom si Darren nang lumapit sa kanya si Mona. Alam niya ang sadya nito kaya lumayo sila sa karamihan ng tao. "Captain, kompleto ng mga bisita maliban sa 2 na nagpahayag ng appearance nila." "Who are they?" "Hindi pa po dumarating si Miss Herlinda Wilford at Miss Angeline Petil. Tumawag po kami sa residence nila at ayon sa kasambahin nila sa mansyon, dumalo po ang 2 sa party." Kumunot ang noon ni Darren. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Herlinda. Hindi alam ng mga kasama niya na related siya sa 2 dalaga. "Go back to your position." Saad niya kay Mona habang hinihintay ang pagsagot ni Herlinda sa kabilang linya. "Yes, Captain." Sagot nito bago umalis. Napanatag naman si Darren nang sumagot si Herlinda sa tawag niya. "Where are you?" Tanong niya sa pinsan. "Kuya, hinahanap ko si Angeline. Hindi ko siya makita kanina pa." "I told you not to bring her with you. She's too ignorant to enter this kind of place. It's better for her to stay at home." "Kuya, Angeline is my sister. Don't talk to her like that." "All right, stay where you are. I'll go there." Pagsuko ni Darren. Hindi rin siya mananalo sa pinsan niya. Herlinda is the only princess in Wilford clan. Only girl among his 6 cousins. Dahil nag-iisa itong babae, lahat ng luho nito ay nasusunod. Hindi rin ito napigilan ng mga magulang na makiusap itong ampunin si Angeline. Nagtaka siya noon kung bakit sobrang lapit ni Herlinda sa babae. Hindi lingid sa kaalaman niya na si Angeline ang nagligtas noon kay Herlinda. Pero nag-imbestiga pa rin siya para masiguro na wala itong masamang intensyon sa pinsan niya. Kaya nalaman niyang mapagkakatiwalaan ito at mabuting tao. Alam din niya ang pagtanggi ng dalaga na ampunin ng mga magulang ni Herlinda. "Faster, kuya. Baka kung ano nang nangyari kay Angeline." "I'll be there in a minute. Stay where you are, okay?" Pinatay ni Darren ang tawag at nilocate ang phone record ni Herlinda gamit ang GPS sa cellphone niya. Nang malaman niya ang lokasyon nito, agad siyang pumunta roon. Nagtaka si Darren nang wala roon si Herlinda pagdating niya. Tumingin siya sa paligid at sa hawak niyang cellphone. Nasa eksaktong lugar naman siya. Sinubukan niyang tawagan si Herlinda pero hindi na ito sumasagot. "Shit! Where is she? I told her to stay put." Ilang ulit pa niyang tinawagan ang numero ni Herlinda, pero busy tone ang naririnig niya. Nagpa siya na lang siyang tawagan ng headquarter para ipalocate ang lokasyon nito. Nang makapag-report sa headquarter, binigyan naman niya ng instruction ng mga kasamang agent. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ang tinitiktikan nilang grupo sa pagkawala ng 2. Makalipas ang 5 oras, hindi pa rin nakikita ni Darren ang 2. Ipinag-utos na rin niyang inspeksyonin ang bawat sasakyan na lalabas sa Billionaires Den. Nagtungo na rin siya sa security room ng Diamond Tower para makita ang CCTV footage. Pero dismayado siya dahil tila alam ng mga kumuha sa 2 ang blind spot ng mga security camera. Kasalukuyang sinisiyasat ni Darren ng mga CCTV footage ng bawat sulok ng Diamond Tower nang nakatanggap siya ng tawag mula sa pamilyar na numero. Sinagot niya agad ang tawag habang nakatingin sa monitor ng security room. "Darren Wilford speaking. Who's this?" Formal niyang tugon sa kabilang linya. Darren, si Angeline to. Tulungan mo si Herlinda." Nangihina nitong sabi. Napatayo si Darren. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang nanghihinang boses ni Angeline. "Shit, Angeline. Are you okay? Tell me,
Where are you? Tanong niya habang patungo sa labas ng security room. Pero pinigilan siya ng OIC ng Diamond Tower na kasama niya roon. Mr. Wilford, please check this footage. Parang ito po mo ba ang hinahanap mo? Saad ng isa sa taga-security. Lumapit si Darren sa monitor habang nasa tenga pa rin ng cellphone. Nasaan ka? Muli niyang tanong kay Angeline habang tinititigan ng babae sa monitor. Nakatalikod dito sa kamera, pero may pagkakapareho ang suot nitong damit sa damit ni Herlinda. Hawak ito ng dalawang lalaki at halata ang pagmamadali sa mga ito. Hindi ko alam. Hindi ko makita ang paligid. Sobrang dilim sa kinaroroonan ko. Anong matatandaan mo bago ka napunta sa lugar na yan? Tanong niya, pero hindi nito sinagot. Sa halip, patuloy ang pakiusap nito na tulungan si Herlinda. Pakiusap, tulungan mo si Herlinda. Inilayo nila kami sa isa't isa. Baka mapahamak siya. Sige, darating ako. Ililigtas ko kayong dalawa. Ayos lang ako. Si Herlinda na lang ang... Naputol ang boses ni Angeline nang palitan yon ng panibagong boses ng isang babae. Mga gunggong kayo. Bakit hindi niyo kinuha ang cellphone niya? Paano kung nakatawag siya sa mga pulis? Ilabas niyo yan dito at ilipat ng lugar. Bilisan niyo. Galit na sabi ng babae sa mga kasama bago naputol ang linya. Tinawagan naman ni Darren ng Fortress Headquarter para malaman ang lokasyon ng tawag ni Angeline. Nang makuha niya yon, mabilis siyang lumabas sa security room at hindi alintana ang pagtawag ng OIC sa kanya. Kinausap din niya ang buong grupo gamit ang suot ni earpiece. Team, gather everyone at Parking 7. The suspects are there. Close the area and don't let anyone leave. Again, close the area and don't let anyone leave, understand? Mabilis niyang sabi sa mga kasama. Affirmative, Captain. Sagot ng mga agent. Tumakbo si Darren, ngunit hindi siya pupunta sa Parking 7. Pinapunta niya roon ang buong grupo para iligtas si Herlinda at pupuntahan naman niya ang kinaroroonan ni Angeline sa kabilang gusali ng Diamond Tower. Wala namang ideya si Angeline kung saan siya dinala ng mga dumukot sa kanya. May takip ang kanyang mga mata. Nakatali ang dalawang kamay niya at may busal ang kanyang bibig. Naramdaman niya ang pagtigil ng sasakyan. Bumukas ang pintuan at hinila siya palabas. Inalis ng mga ito ang takip sa kanyang mga mata. Busal sa bibig at gapos sa mga kamay niya. Mula sa nandidilim niyang paningin, unti-unting lumiwanag ang paligid mula sa poste ng mga ilaw. Una niyang nakita ang mayabong na punong kahoy. Natanaw rin niya ang Twin Diamond Tower, kaya hindi niya sigurado kung nasa loob pa rin sila ng Billionaire's Den. Natuon naman ang kanyang atensyon sa grupo ng mga kalalakihan na kasama niya roon. Prenteng nakatayo ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Kakaiba ang pinapahiwatig ng mga ngisi nito sa labi. Sino kayo? Natatakot niyang tanong. Umatras si Angeline para dumistansya sa mga to. Dinampot niya ang sanga ng kahoy na nakita niya para protektahan ang sarili mula sa mga ito. Nasaan si Herlinda? Sabihin niyo sa akin kundi ihahampas ko sa inyo to. Tanong niya na pilit tinatatagan ng boses. Alam niyang nasa panganib siya, pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para kay Herlinda. Wala itong malay nang makita niyang buhat ng isang lalaki habang sinusubukan niyang tumakas. Natatakot siya para sa kalagayan nito, kaya sinundan niya mga to. Kaya lang, nahuli din siya ng mga dumukot sa kanya at ibinalik sa kulungan. Doon pa lang niya naisip ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Darren. Pinindot niya roon ang emergency number na iniligay ng kaibigan. Naalala niya ang sinabi ni Herlinda na kay Darren yun. Nakausap niya si Darren, pero nahuli din siya ng babaeng staff na nagpadukot sa kanya. Umaasa siya na mahahanap ni Darren si Herlinda. Labis siyang nag-aalala para sa kaibigan. Inuulit ko, nasan si Herlinda? Matigas niyang tanong. Nagtawanan lang ang mga lalaki kaya humigpit ang hawak ni Angeline sa kahoy. Nanginig naman siya sa takot nang palibutan siya ng mga ito. Napasigaw siya nang maagaw ng isang lalaki ang hawak niyang kahoy. Nakakaawa ka naman, miss. Umaasa ka sa kahoy na to. Hindi ka nito kayang iligtas mula sa amin. Kita mo nga, nag-iisa ka lang. Samantalang ilan kami rito. Sambit ng lalaking kumuha sa kahoy at hinati nito yun sa gitna gamit ang dalawang kamay nito. Ano bang kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo na ako. Nagkamali kayo ng dinukot dahil hindi ako mayaman. Kaya pakawalan niyo na ako rito, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya. Wala naman kaming kailangan sa'yo. Inutusan lang kami ni Perto. Nagtaka si Angeline kung bakit binanggit ng lalaki ang pangalan ng kanyang ex. Si Perto? Anong kinalaman niya rito?
Hindi ko na siya kasintahan. Pakawalan niyo na ako. Nagsinungaling ka raw sa kanya tungkol sa yaman mo at bilang kabayaran, paparusahan ka niya. At hindi ka man naniniwala na wala kang pera. Kung pera ang gusto niyo, wala nga ako niyon. Kaya pakawalan niyo na ako dahil wala kayong makukuha sa akin. Kiit niya. Habang nakikipag-usap sa mga lalaki, pasimpleng inililibot ni Angeline ang tingin sa paligid. Naghahanap siya ng pwede niyang daanan para tumakas. Masyadong malaki ang mga puno na humaharang sa gilid ng kalsada. Wala siyang nakikita kundi ang kalsadang dinaanan nila. Kaya nang makakuha ng tiyempo, mabilis siyang tumakbo. Leche, habulin niyo! Sigaw ng isa sa mga lalaking goons. Mabilis na tumakbo si Angeline nang habulin siya ng mga lalaki. Sumakay na rin ng iba sa sasakyan para habulin siya. Laking pasalamat niya nang may natanaw na papalapit na sasakyan patungo sa direksyon niya. Tulong! Sigaw niya. Hinarangan niya ito para tumigil. Nang tumigil ang sasakyan, nagmamadali niyang kinatok ang bintana niyon. Pakiusap, tulungan mo ko. Sambit ni Angeline habang hinahampas ang bintana ng sasakyan. Nataranta siya nang tumigil din ng humahabol ng sasakyan sa kanya. Walang hiya ka, pinagod mo pa kami. Galit na sabi ng isa sa mga humahabol sa kanya. Please, tulungan mo ko. Naiiyak niyang sabi habang pilit kinakatok ang bintana ng bagong dating na kotse. Nakita ni Angeline ang bahagyang pagbaba ng bintana sa tapat ng driver. Nagkaroon siya ng pag-asa na matutulungan siya nito. Pero bigla yung naglaho nang masilayan kung sino ang sakay niyon. Kamusta, Angeline? Nakangisi nitong sabi. Perto? Ako nga. Biruin mo. Kagabi lang tayo naghiwalay pero magkasama na naman tayo ngayon. Namiss mo ba ako? Hinagod nito ng tingin ng kabuuan niya. Ayos ang pormahan mo ah. Saan bang lakad mo? Party ba o prayer meeting? Kahit kailan talaga nakakahiya kang kasama sa lakaran. Hindi ka man lang nagdamit ng angkop sa party ng mayayaman. Pangaasar pa nito. Walang hiya ka. Anong kalokohan to ha, Perto? Tumawa si Perto. Kalokohan ba ang tingin mo rito? Gusto ko lang naman makipagbalikan sa'yo. Naisip ko kasing mahal pa kita. Papayag ka ba? Kagabi lang naman tayo naghiwalay eh. Baka naman pwede na ulit tayo magkabalikan. Hinding-hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Perto. Nahihibang ka na. Ganun ba? Wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo, Angeline. Sana hindi ka magsisi. Humisi ito at nagbigay ng hudyat sa mga lalaking humahabol sa kanya. Paligayahin niyo yan. Baka sakaling magbago ang isip. Areglado, boss. Masayang sabi ng isa sa mga lalaki. Napaluhod na lang si Angeline dahil sa panghihina. Hindi na siya umaasang makakatakas mula sa mga to. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang sumulpot ang humaharurot na sasakyan at binunggo ang hulihan ng kotseng minamaneho ni Perto. Umabante yun, kaya nabunggo rin ang sasakyan sa unahan nito. Get your ass back here! Faster! Sigaw na Darren mula sa bagong dating na sasakyan. Natarantang tumakbo si Angeline patungo sa sasakyan ni Darren. Pero sumabit sa mahaba niyang palda ang paa niya at nadapa siya. Shit! Narinig niyang sabi ni Darren. Hindi nakakilos si Angeline mula sa pagkakadapa nang humugot ng baril ang isa sa mga lalaki. Namutla siya nang itutok nito ang baril sa kanya. Pumikit na lang siya at hinihintay ang kanyang katapusan. Pero isang malakas na paghila ang naramdaman niya bago narinig ang putok ng baril. You can't close your eyes in a situation like this. Face everything or you'll die in regret. Darren, tanging nasabi ni Angeline habang hila-hila siya ni Darren patungo sa sasakyan. Halos madapa siya para lang sabayan ang malalaki nitong hakbang. Nang makalapit sila sa sasakyan, mabilis siya nitong ipinasok sa loob. Sasakay na rin sana si Darren pero nahabol ito ng isang lalaki. Darren! Sigaw ni Angeline nang hilahin ito ng lalaki at agad na palibutan ng mga kalaban. Stay there and close the door. Seryoso nitong sabi. Kaagad kumilos si Angeline. Kinabig niya ang pintuan ng kotse at inilak yun. Nakita naman niyang hinarap ni Darren ang mga kalaban. Namangha siya sa pinakita nitong bilis at lakas habang nakikipaglaban. Mabilis itong nakakaiwas sa mga atake ng kalaban, habang malakas naman ang ginagawa nitong pagbawi sa mga to. Bawat suntok na binibitiwan ni Darren ay nagpapabagsak sa mga lalaki. Ngunit napasigaw siya nang umalingaw ang putok ng baril. Napayuko siya sa loob ng sasakyan kahit hindi siya ang punteriya niyon. Umangat lang ang paningin niya nang kumalampag ang sasakyan. Nakita niya sa labas si Darren kaya inalis niya ang lock sa pintuan. Why did you lock the door?
Sambit nito at mabilis sumakay. Sabi mo, isara ko ang pinto. Sagot niya. I said close the door, not lock the door. Sorry. Paumanhin niya. Sabay naman silang napayuko nang napunta sa kanilang direksyon ang bala ng baril. Tinamaan ng unahan ng sasakyan at nabasag yun. Put your seatbelt on. Sambit ni Darren na agad niyang sinunod nang paandarin nito ang sasakyan. Bahagyang napanatag si Angeline nang makalayo sila sa lugar. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga para pakalmahin ang sarili. Hinaplos niya ang sariling muka nang tumulo ang kanyang luha. Hindi may kaila ang labis niyang takot kanina. Pero kapag iniisip ang kalagayan ni Herlinda, dumudoble ang takot niya. Nasaan si Herlinda? Tanong niya kay Darren. Hindi sumagot si Herlinda, pero itinigil nito ang sasakyan sa gilid ng kasada. Pinahid ni Angeline ang luha sa pisngi bago tumingin kay Darren. Bakit tayo Natigilan si Angeline sa pagsasalita nang biglang dumukwang palapit si Darren at niyakap siya. Nahigit niya paghinga at parang na-estatwa sa ginawa nito. Sumabay pa ang malakas na kabog sa dibdib niya para tuluyan siyang hindi makakilos. Kahit sa imahinasyon, hindi niya iniisip na yayakapin siya ni Darren. Pero ngayon, nakakulong ang maliit niyang katawan sa matipuno nitong bisig. I was glad that you called me right away, Angeline. Saad nito sa tonong hindi niya inaasahan. Malambing yon at parang hinahaplos ang puso ni Angeline. Dahil doon, unti-unting napanatag ang pakiramdam niya, ngunit hindi tumigil ang malakas na kabog sa dibdib niya. Kailangan nating hanapin si Herlinda. Sambit na lang niya dahil wala siyang maisip na sasabihin sa sitwasyong yon. Don't worry, she's safe. Sagot ng binata nang hindi humihiwalay ang yakap sa kanya. Napalunok si Angeline. Hindi naman ganoon kahigpit ang yakap ni Darren, pero hindi siya makahinga. Darren, hindi ako makahinga. Mabilis naman itong humiwalay sa kanya, pero lalong nanikip ang dibdib niya nang hawakan ito ang magkabila niyang pisngi. Are you sick? Are you hurt? Where? Tell me. Natigilan si Angeline sa nakitang pag-aalala sa mga mata ni Darren. Yun ang unang beses na hindi masamang tingin ang pinukol nito sa kanya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin, Darren? Lakas daog niyang tanong. Inalis ni Darren ang pagkakahawak sa mukha niya. Maayos itong umupo at matamang tumingin sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman ako natatakot sa'yo. Bakit mo na itanong yan? Iwas tingin niyang sabi. Bakit lagi kang umiiwas sa tuwing nasa iisang lugar tayo? Wala akong virus para iwasan mo, Angeline. Pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano ka pakikisamahan. Siguro ang tamang salita ay naiilang, hindi natatakot. Starting today, you're not allowed to avoid me, or else I will arrest you for making my heart in trouble. Gulat na bumaling ang tingin ni Angeline kay Darren. Seryoso itong nakatingin sa unahan, hawak ang manibela. Marahil dinadaya lang siya ng sariling pandinig dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Wala namang dahilan para sabihin ni Darren ng ganoong bagay. Muling gumaling ang tingin ni Darren sa kanya. Do you hear me? Tanong nito sa dalaga. Ha? Nakaawang ang bibig ng tanong. Bumaba ang tingin ni Darren sa nakaawang ng bibig bago humiti. Are you inviting me for a kiss? Mabilis naman niyang itinikom ang bibig. Tinakpan pa niya ng palad yun at umiwas ng tingin kay Darren. Narinig naman niya ang tawa ni Darren. Stop being cute, Angeline. Hindi yan makakatulong lalo pa ngayon na single ka. Ibinaba ni Angeline ang kamay. Pinagsalikot niya yon sa kanyang kandungan. Nilaro niya ang sariling daliri para pakalmahin ang sarili niya. Pakiramdam niya ay naghahayag ng pag-ibig si Darren sa kanya base sa mga binibitawan nitong salita. Paano mo naman nalaman na hiwalay na kami ni Perto? Tanong niya sa mababang tono. You know my job, and that information is just a piece of cake for me. Hindi mo naman trabaho na alamin ang nangyayari sa buhay ko. Bakit mo ginagawa yon? Knowing your life status is my lifetime mission. Sa pagkakataong yon, bumaling ang tingin ni Angeline kay Darren. Nagsalubong ang tingin nila nang humarap siya rito. Lifetime mission? Anong ibig mo sabihin, Darren? Ibig sabihin, mission kong hintayin na maging single ka. Kahit ilang taon pang itagal ng paghihintay ko, basta hihintayin kita. Ano bang sinasabi mo? Pwede ba diretsuhin mo na ako? Huwag mong bigyan ng kalituhan ng isip ko dahil hindi ako manghuhula para hulaan ang pinupunto mo. I love you, Angeline. Walang kurap at diretsyo nitong sabi. Natahimik naman si Angeline. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito.
Sino ba siya para mag-expect ng pagmamahal mula kay Darren? Sobrang layo ng katayuan nila sa buhay. Hindi rin sila malapit sa isa't isa, at ngayon lang sila nag-usap dalawa. Kaya wala sa hinuha niya na may pagtingin nito sa kanya. I'm expecting that expression from you. You won't believe me if I confess my feelings. Mahirap kasing paniwalaan ang sinasabi mo. Simpleng tao lang ako. Wala akong ginagawa para makuha ang atensyon mo. Minsanan nga lang tayo magkita kaya hindi ako makapaniwala. That's the point, Angeline. You didn't do anything, but still you got my attention. Your simplicity makes me fall for you, and the doubt in your mind will change one of these days. You will believe what I truly feel. Hindi ako papayag na. Naputo lang sasabihin ni Darren nang sumalpok ang isang sasakyan sa kanila. Parang naalog ang buong pagkatao ni Angeline nang gumulong ang sasakyan nila. Naramdaman niya ang sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Biglang tumahimik ang paligid at pakiramdam niya tinakasan na siya ng kaluluwa. Pero sa kabila ng takot, nakuha pa rin niyang ibaling ang mga mata sa gawin ni Darren. Darren, mahina niyang sabi. Nakita niya ang pilit nitong pag-alis sa loob ng sasakyan habang may dugong umaagos sa mukha nito. I'm here. Don't close your eyes, okay? Saad nito bago lumabas sa sasakyan. Pero hindi na nito nagawang umikot sa direksyon niya nang salubungin ito ng mga kalalakihang humahabol kay Angeline. Hinampas na mga ito si Darren dahilan ng pagbagsak nito sa semento. Hindi ka makakatakas sa akin, Angeline. Hanggat may pera ka, sa akin ka lang. Nahihirapang bumaling si Angeline sa direksyon ng nagsalita. Nakita niya si Perto. May sugat ito sa noo at may bahid ng dugo ang mukha nito. Kinuha siya ni Perto sa loob ng sasakyan. Pakawalan mo ako, Perto. Wala ka nang mahuhutot sa akin. Sinimot mo na ang kakarampot kong ipon, hindi ba? Sa tingin mo naniniwala ako, ha? Alam kong mayaman ka na dahil sa kaibigan mong mayaman. Akala mo ba'y makakaligtas sa akin ng impormasyon na yan? Paano mo yan nalaman? Simple lang. Kung hindi ka sumama sa party ng mayayaman, hindi ka sana madadamay. At ayon sa intel ko, gusto ko palang ampunin ng isang bilyonaryong pamilya na siya sana naming target gatasan. Akalain mo nga na mga kagaya mong walang binatbat at itinapon ko na ihahabulin ko ng ganito. Ang saya, hindi ba, mahal? Di ba't mahal mo ako? Ito na ako. Binabalikan ka na. Papakasalan pa kita. Sira ulo ka, Perto. Napakawalang yamo. Tayo ang forever, mahal ko. Uubusin kong bilyones mo nakuha sa ampon mong pamilya, tapos sa kakit ay didispat siya. Nararamdaman ni Angeline ang pagbigat ng kanyang mga mata. Ngunit bago mawala ng malay, nagsalita muna siya habang nakatingin kay Perto. Pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Samantala, nagising si Darren sa ospital. Unang bumungad sa kanya si Herlinda. Suot pa rin nito ang damit sa nagdaang party. Halata rin ang pamamaga ng mga mata nito. Dahan-dahan naman siyang bumangon at hinarap ang pinsan. I'm glad you're safe, Herlinda. Saad niya sa mababang tono. Umibit siya dahil sa nadamang pagkirot sa katawan. Ang huli niyang natatandaan ay binangga ang sasakyan niya at habang pinipilit niyang protektahan si Angeline, ay bigla na lamang may humampas sa kanya. Pagkatapos nun ay nawala na siya ng malay. Angeline is missing. This is my fault, kuya. Kung hindi ko siya niyaya sa party na yun, hindi sana siya napahamak. Sambit ng pinsan niya at muling umiyak. Mahigpit na kinuyom ni Darren ang kamay. Nagtagis ang kanyang mga ngipin sa galit. Sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Hindi niya nagawang protektahan si Angeline mula sa mga lalaking yun. It's not too late to save her, McLaren. Umangat ang tingin ni Darren sa bagong dating. Kaagad siyang nagbigay galang na makita ang leader at may-ari ng fortress. Kasama nito si Agent Mona. Boss Ami, nakayuko niyang bati. Your mission is not yet over, Agent McLaren. The suspects are still here in the billionaire's den. I want you to capture them alive and pay their sin behind the bars. We already know that Miss Herlinda and her missing friend are related to you. Saad ni Ami. Tumango naman si Darren. Our team found you unresponsive earlier. Okay ka na ba ngayon? I'm good, boss. Good. Our team is waiting for you. Capture the kidnappers. We will back you up, Agent McLaren. Yes, boss. Pagkatapos ng pag-uusap ni Darren at Ami, kaagad naghanda ang grupo ni Darren para hulihin ang mga natitirang suspect. Hindi niya alintana ang masakit na katawan para gawin ang misyon. Obligasyon niya yun bilang agent, at hindi niya rin hahayaang mapahamak si Angeline sa kamay ng mga kidnappers. Ayaw niyang patagalin ang bagay na yon.
Sa tuwing iniisip niya ang kalagayan ni Angeline, naninikip ang dibdib niya. Simula nang naging Agent McLaren siya sa Fortress, marami na siyang nailigtas na buhay sa misyon. Kaya naman hindi siya papayag na hindi niya maililigtas si Angeline. Matagal na siyang umiibig kay Angeline. Una, curious lang siya sa pagkatao nito. Pero sa tuwing nakikita niya ito sa mga family gatherings ng kanila, unti-unting nahuhulog ang loob niya dito ng palihim. Simple lang ito sa lahat ng bagay, at kontento kung ano ang meron to sa buhay. Tiniis niyang hindi lumapit kay Angeline nang malaman niya ang planong pag-ampon ng pamilya ni Herlinda dito. Kapag naging legal ang adoption kay Angeline, magiging magpinsan silang dalawa. Labis naman niyang kinatuwa nang tumanggi si Angeline sa adoption. Pero hindi pa rin niya nagawang lumapit nang magkaroon nito ng nobyo. Sa isip niya, hindi rin magtatagal ang dalawa, kaya naghintay siya. Pero umabot ng 5 taon ang relasyon ng mga to. Kahit pa alam niyang hindi totoo ang pag-ibig ni Perto sa dalaga. Masaya siya na si Perto mismo ang nakipaghiwalay kay Angeline. Kaya ngayon, hindi niya hahayaan na makawala sa kanya ang pagkakataon. Huhulihin din niya ang puso ni Angeline tulad ng paghuli nito sa puso niya. Kapitan, nakaposisyon na po ang grupo ko. Saad ni Agent Mona na siyang nangunguna sa mga sniper ng grupo. Good. Wait for my command. Tipid niyang sagot. Papasukin nila ang bagong tayong gusali malapit sa Diamond Tower, kung saan naroon ang mga natitirang suspect. Napapalibutan ito ng mga sniper, at ang iba ay handa na pumasok sa loob. Isang senyas ang ibinigay ni Darren sa mga kasama para pumasok sa gusali. Kaagad bumungad sa kanila ang mga kalaban. Ingay na mga putok ng baril ang pumuno sa buong lugar. Hindi nila pinupuruhan ang mga kalaban dahil kailangan nila ang mga ito ng buhay. Gumagamit ang grupo niya ng needle bullet na may pampatulog. Sa ganoong paraan, mababawasan pa rin ang kalaban kahit hindi nila patayin ang mga ito. Habang nagkakagulo, lumihi si Darren ng direksyon para hanapin si Angeline. Mabilis siyang nakarating sa ikalawang palapag habang pinapatulog ang mga nakikitang kalaban. Nakita niya ang nakatayong babae sa harap ng isang pintuan. Kaagad niya itong namukaan bilang main suspect. Nataranta ito nang makita siya. Kaagad nitong binuksan ang pintuan ng silid. Pero natamaan na ito ng needle bullet bago pa makapasok sa loob. Narinig naman niya ang isang sigaw mula sa loob ng silid, kaya nagmamadali siyang pumasok doon. Nagdilim ang paningin ni Darren sa nakitang eksena at hindi niya nakontrol ang sarili. God damn! Galit niyang bulalas. Samantala, masamang tingin ang pinupukol ni Angeline sa 2 tao sa harapan niya. Si Perto at Corazon na bagong kasintahan ng lalaki. Ito rin ang babaeng napagtanungan niya ng venue sa party. Noong sinundo nito si Perto sa tagpuan nila ay malayo ito. Kaya hindi masyadong nakabisado ni Angeline ang mukha ni Corazon. Staff pala ito ng Diamond Tower na may mataas na pangarap na maging bilyonarya. Hindi alam ni Angeline kung paano nito nagagawang mandindang ng mga tao. Pero hinala niya, matagal na nitong ginagawa yun kasama si Perto. Mukhang matagal na ang relasyon ng dalawa at ginagamit lang siya ni Perto para limasin ang sweldo niya at tustusan ang paggamit nito ng pinagbabawal na gamot. Hindi mo pa rin ba sasabihin ang password ng account mo, ha? Higil na tanong ni Corazon. Paulit-ulit lang ang tanong nito simula nang magising si Angeline. Masakit pa ang katawan niya sa nangyaring aksidente, pero walang pakialam ang dalawa kahit patuloy siyang masaktan. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi sa akin ang account na yan. Nagkakamali kayo ng kinidnap. Mahirap lang ako. Sigaw niya rito, pero isang sampal na naman ang dumapo sa pisngi niya. Parang namanhid yun sa paulit-ulit nitong sampal sa tuwing hindi nito nagugustuhan ang sagot niya. Napadaing siya ng mahigpit na hawakan ni Corazon ng pisngi niya. Hindi siya nakapalag sa pananakit nito dahil nakatali siya sa upuan. Huwag mo akong lokohin, babae. Pangalan mong nasa card na to. Kaya sabihin mo sa akin kung anong password nito. Hindi ko nga alam. Mariing sagot niya. Katunayan, hindi niya talaga alam ang password ng card na yon. Pero kahit alam niya, hindi niya yun sasabihin sa dalawa. Bumaling ang ulo ni Angeline nang sampalin na naman siya ni Corazon. Hinila pa nito ang buhok niya. Napangiwi siya nang maramdaman ng sakit sa kanyang anit. Pakiramdam niya, matatanggal na yun dahil sa gigil ni Corazon. Halatang nawawalan na ito ng pasensya sa kanya. Aray, bitiwan mo ako, bruha ka. Kapag nakatakas ako rito, gagantihan kita. Tandaan mo yan. Galit na banta ni Angeline dito. Pero hindi naman natinag si Corazon. Itigil mo na yan, Cora. Ako na lang ang magtatanong sa kanya. Sambit ni Perto habang nakangisi.
Marahas na binitiwan ni Corazon ang buhok ni Angeline. Lumapit naman si Perto sa kanya. Hinaplos nito ang namamaganyang pisngi. Pasensya na sa ginawang pananakit ni Cora sa'yo, Angeline. Maayos ako nakikiusap sa'yo. Sabihin mo na ang password para matapos ng lahat at hindi ka na masaktan. Iniwas ni Angeline ang mukha sa kamay ni Perto. Huwag mo akong hawakan. Mandoloko ka. Mukhang pera. Hayop ka. Nililimas mo na nga ang sahod ko. Hindi ka pa nakontento. Pati mayayamang tao binabangga mo. Mahuli ka sana nila para mabulok ka sa kulungan. Pag nangyari yon, para na rin ako nakaganti sa'yo, Perto. Galit niyang sabi. At sa akala mo naman mahuhuli nila ako, ha? Mayaman sila, kaya gagawin nila lahat, mahuli lang kayo mga demonyo kayo. Marahas naman siyang iniharap ni Perto. Napangiwi siya nang pisilin nito ang namamaganyang pisngi. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Angeline. Kasalanan mo rin kaya niloko kita. Kung hindi mo itinago ang pera mo, mananatili pa rin ako sa'yo. Naglihim ka, at ngayon pagbabayaran mo yun. Akala mo siguro maiisahan mo ko. Nagkakamali ka. Binitiwan ni Perto ang mukha niya at tumayo. Kinalas nito ang sinturon. Kinakabahan si Angeline nang alisin nito ang botones ng pantalon at ibaba ang zipper niyon. Ano gagawin mo, Perto? Hindi pinansin ni Perto ang tanong niya. Lumapit ito kay Corazon at hinalikan sa labi ang babae. Hindi siya nag-iwas ng tingin tulad ng una niyang ginawa noong maghalikan ng dalawa sa harap niya. Hindi na rin siya nasasaktan sa tanawing yun. Ang tangi niyang nararamdaman ay takot sa maaaring gawin ni Perto sa kanya. Baliw na ito at halatang lango sa pinagbabawal na gamot. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Sa labas ka muna. Sambit ni Perto na agad sinunod ni Corazon. Paglabas ng babae sa silid, muling bumaling sa kanya si Perto. Inalis nito ang pagkakatali niya sa bangko at itinulak siya sa sahig. Nanatiling nakagapos ang kamay at paa niya, kaya mabilis siyang natumba. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagbagsak nang kinubabawan siya ni Perto. Bitiwan mo ako, Perto. Hayop ka, napakasama mo. Pinilit niyang kumiglas, pero wala siyang nagawa nang marahas nitong hinaklit ang suot niyang blouse. Nasira yun at tuluyang nahubad, kaya nalantad sa paningin nito ang dibdib niya na natatakpan ng kakarampot na tela. Alam mo, Angeline, makasarili ka. Itinago mo sa akin ang maganda mong katawan. 5 taon ako nagtiis sa makaluma mong pananamit. Pero may tinatago ka palang anindog. Kung nalaman ko agad na ganito pala kaganda ang katawan mo, matagal na sana kitang inangkin. Pero hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Nanginginig ang katawan ni Angeline sa takot. Humulagpos ang mga luha sa kanyang mga mata nang simulang haplusin ni Perto ang katawan niya. Kahit gagong kasintahan si Perto noon sa kanya, hindi siya nito tinangkang angkinin. Dahil mahalaga lamang dito ay mabigyan niya ng pera noon. Pero ngayon nalango ito sa pinagbabawal na gamot. Natatakot siya sa ginagawa nito. Hindi siya nito kakaawaan kahit anong gawin niya. Ni hindi niya magawang manlaban dito dahil nakagapos siya. Pakiusap, Perto. Maawa ka sa akin. Maawa? Nakangisi nitong tanong bago hawakan ang telang tumatakip sa dibdib niya. Karapatan ko to na ipinagkait mo sa akin ng matagal. Naging mabuti ako sa'yo. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Please, wag mong gawin sa akin to. Irespeto mo ako, Perto. Umiiyak niya pagmamakaawa, ngunit hindi nakinig si Perto. Tuluyan itong inalis ang kakarampot na tela sa dibdib niya. Beautiful! Saad nitong nakangisi at puno ng pagnanasa ang titig. Pilit kumakawala si Angeline sa pagkubabaw ni Perto sa kanya nang simulan nitong halikan ng leeg niya. Sumigaw siya ng tulong kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya dahil sa soundproof na kwarto. Isang tao ang pumasok sa isip niya. Kahit imposible, isinigaw pa rin niya ang pangalan nito. Darren! Sigaw niya gamit ang malakas na boses na kaya niyang ilabas. Naramdaman niya ang pagbaba ng halik ni Perto, ngunit bago pa yun makarating sa tuktok ng dibdib niya, nawala ito sa ibabaw niya at bumulagta sa sahig. Tumagilid si Angeline at pilit bumaluktot para ikubli ang hubad na katawan. Kahit malabo ang mga mata dahil sa luha, nakita pa rin niyang nakahiga si Perto at duguan ng muka habang nakaibabaw rito ang isang lalaki. Halatang nawalan ng malay si Perto, pero hindi pa rin tumitigil sa pagsuntok ang lalaki. Tila handa nitong wasakin ang mukha ni Perto dahil sa tindi ng galit. Tulong! Mahina niyang sabi na nagpatigil sa lalaki. Agad kumilos ang lalaki at hinubad ang suot na long jacket. Naramdaman ni Angeline ang pagtakip ng tela sa katawan niya. Kasunod niyon ay ang pagkawala ng mga tali niya sa katawan
at ang yakap mula sa taong nagligtas sa kanya. Stop crying. You're safe now. Saad nito. Muling naglantas ang luha sa mga mata ni Angeline dahil sa pamilyar nitong boses. Dumating ka, Darren. Bulong niya at niyakap din ito. Yes, I'm here to save you. Tahan na, ligtas ka na. Salamat, Darren. Nakahanap si Angeline na makakapitan ng mga oras na yon. Ibinuhos niya ang natitirang luha sa dibdib nito. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting nawala dahil sa yakap nito. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ang kaligtasan sa taong kinakatakutan niya. Marahil nagkamali talaga siya na husgahan agad si Darren. Hindi ito masamang tao at hindi dapat katakutan. Inayos ni Darren ang nakabalot na jacket sa katawan niya bago siya buhatin. Sinandal naman niya ang ulo sa balikat ni Darren habang nakayakap ang kanyang mga braso sa batok nito. Ipinikit niya ang mga mata habang nanatiling bukas ang diwa niya. Captain, mission accomplished. Nahuli na po namin ang mga suspect. Dadalhin na po sila sa custody ng pulisya. Imporma ng isang babae. Good job, team. Maikling sagot ni Darren na patuloy sa paglalakad. Maya-maya, narinig ni Angeline ang boses ni Herlinda. Oh my God, Angie! Thanks God they found you. Umiiyak nitong sabi. Lumapit to kay Angeline at niyakap siya habang nasa bisig pa rin siya ni Darren. Nagmulat naman siya ng mga mata kaya nakita niya ang pamamaga ng mga mata nito. Ayos ka lang ba? Tanong niya dito. Bruha ka? Ako pa talaga ang inalala mo. Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dumating siya tulad ng sinabi mo. Sagot niya. Naniniwala ka na ba sa akin? Hindi nakakatakot si Kuya Darren, di ba? Nakangiti nitong tanong habang bakas pa rin ang luha sa pisngi. Ngumiti si Angeline at unti-unting pumikit. Nangihina siya at gusto na lang niyang matulog. Oo, mabait siya at ligtas ako sa kanya. Sambit niya bago nagpadala sa pagod na nararamdaman. 3 araw na natili sa ospital si Angeline. Nang lumabas siya ay nanatili naman siya sa mansyon ng mga Wilford. Bantay sarado siya kay Herlinda na hindi umaalis sa tabi niya. Lagi rin itong bukang bibig ang pagtanggap niya sa adoption ng mga magulang nito. Bakit ayaw mo bang pumayag na ampunin ni Mommy at Daddy? Muling tanong ni Herlinda. Kasalukuyan silang nasa kwarto ni Herlinda at kumakain ng homemade french fries na pinaluto nito habang nanonood ng horror movie. Sinabi ko na ang dahilan sa'yo. Sagot niya na nakatuon ang tingin sa telebisyon. Feeling ko talaga ayaw mo sa amin, Angie. Feeling mo lang yun. Mahal ko kayo tulad ng isang totoong pamilya. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano riyan. Kayo lang kaya ang pamilya ko. Kaya paanong ayaw ko sa inyo? Oo na, hindi na kita pipilitin. Siya nga pala, nag-usap na ba kayo ni Kuya Darren? Sumimangot si Angeline nang maalala si Darren. Noong nasa ospital siya, lagi itong bumibisita sa kanya. Hindi ito umaalis hanggat hindi natatapos ang visiting hours sa ospital. Sa totoo lang, naninibago siya sa nararamdaman niya. Naroon pa rin ang malakas na kabog sa dibdib niya, pero nagagawa na niyang gumiti kay Darren. Naging panatag na siya sa presensya nito sa tabi niya. Akala niya tahimik ito, pero napagtanto niyang marami itong kwento, lalo na sa mga lihim nitong pagmamasid sa kanya mula sa malayo. Alam niya sa sarili na yun ang simula ng pagbubukas niya ng pinto kay Darren, patungo sa puso niya. Pero simula nang lumabas siya sa ospital, hindi pa ito nagpapakita sa kanya. Hindi pa. Uy, masama ang loob. Kansyaw ni Herlinda sa kanya. Huwag kang mag-alala, abala lang yun sa panibago niyang misyon. Susulpot na lang yun sa harapan mo kapag may oras siya. Nakakatakot din ang ginagawa niya. Parang nakabaon na sa hukay ang isa niyang paa, Herlinda. Magaling si Kuya Darren sa larangang pinasok niya. Hindi yun papasok sa pagiging agent kung hindi niya kaya. Alam yun ang buong angkan, kaya maging panatag ka lang. Hindi yun mapapahamak. Sana nga. Bulong niya. Alam mo ba, gusto ko rin pumasok sa trabahong tulad ni Kuya Darren. Namimilog naman ang mga mata ni Angeline nang tumingin kay Herlinda. Ano? Nasisiraan ka na ba? Delikado ang gusto mong pasukin. Baka mapahamak ka. Saka short ka ba talaga? Sa arte mong yan, tatagal ka kaya sa ganoong trabaho? Sobra ka rin. Hindi kaya ako maarte. Saka training pa lang ako at hindi pa sasabak sa field. Makakatulong din yan para protektahan ang sarili ko. Isa pa, suportado ako ni Mommy at Daddy. Bumuntong hininga si Angeline. Ano pa bang magagawa ko? Basta lagi ka mag-iingat.
Paalala niya. Siyempre naman, hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Ayoko nag-aalala kayo eh. Nakangiti nitong sabi at yumakap sa kanya. Pero agad din itong humiwalay sa kanya na parang may naalala. Oo nga pala, may meteorite shower tonight. Panoorin natin sa rooftop. Excited nitong sabi at hinila siya palabas sa kwarto. Hindi na nito pinatay ang telebisyon sa sobrang pagmamadali. Nang makarating sa rooftop, tumingala silang dalawa sa langit. Ngayon ba yun? Mukhang wala naman ah. Meron yan, sagot ni Herlinda. Nanakit na ang batok ni Angeline sa pagtingala pero wala pa rin ang meteor shower na hinihintay nila. Nagbaba siya ng tingin at bumaling kay Herlinda. Nakangiti lang ito sa kanya na parang nanunukso. Niloloko mo lang ako no? Wala talagang meteor... Naudot ang sasabihin ni Angeline at biglang bumaling sa likuran nang marinig niya ang ugong ng helicopter roon. Namangha siya dahil sa itsura ng helicopter. Normal naman yun, pero hindi karaniwan na may mga bulaklak sa paligid niyon. Sa lakas ng hangin, lumilipad ang ibang petals ng mga bulaklak sa paligid. Ano to? Gulat niyang tanong. Nagtataka siya kung bakit may helicopter roon na may mga bulaklak. Nalaman niya lang ang sagot nang bumaling ang lipad ng helicopter. Kaya nakita niya ang nasa loob niyon. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya habang nakatingin kay Darren. Hawak nito ang megaphone bago niya narinig ang boses nito. Hi Angeline, sorry kung hindi kita nasundo paglabas mo sa ospital at ngayon lang ako bumisita sa'yo. Tumakas lang ako sa trabaho ngayon kaya hindi ako maaaring bumaba. Pero pangako, araw-araw kitang pupuntahan pagkatapos ng trabaho ko. Mahal na mahal kita. Sana mahalin mo na rin ako. Paalam mo na sa ngayon, mahal ko. Sambit ni Darren. Nakangiti lang si Angeline habang nakikinig sa boses ni Darren. Pagkatapos ng mga sinabi nito, lumipad ang helicopter at dumaan sa tapat niya. Nakita niya nang ihagis ni Darren ang pumpo ng bulaklak patungo sa kanya. Sinulo naman niya yon at kumaway rito. Nagbigay ng flying kiss si Darren bago lumayo ang sinasakyan nitong helicopter. Flower shower pala, hindi meteor shower. Nakangiting sambit ni Herlinda. Alam mo ang plano niya, no? Tanong niya kay Herlinda. Yup. Sabi niya gusto kanyang makita kaya nakiusap siyang dalhin kita sa rooftop. Hindi ko naman alam na magpapaulan siya ng bulaklak. Ang sweet ni kuya pero ang kalat niya. Paghihirapan pa niya mga katulong namin sa paglilinis. Nakanguso nitong sabi. Natawa naman si Angeline pero niyakap niya si Herlinda. Salamat. Sambit niya. Walang anuman. Basta si Kuya Darren ang makatuluyan mo, go ako. Pero kung hindi, huwag ka nang umasa sa support ko. Bruha ka talaga. Tumatawa niyang sabi. Ilang araw pang nanatili si Angeline sa mansyon ng mga Wilford, bago siya hinayaang bumalik sa kondo niya. Nang sumunod na araw ay bumalik na rin siya sa kanyang trabaho bilang janitor sa factory. Bumalik sa normal ang buhay niya. Ang hindi lang normal ay ang tibok ng puso niya. Sa palagay niya, nahuhulog na rin ang puso niya kay Darren. Hindi ito pumapalya sa pagpapadala ng mensahe sa kanya tuwing umaga. Tumatawag din ito tuwing gabi pag uwi niya sa bahay. Naging karaniwan sa kanila ang ganoong gawain. Hindi sila nawawalan ng komunikasyon sa isa't isa kahit abala ito sa trabaho. Paglipas ng 3 buwan, nanibago si Angeline nang wala siyang natanggap na mensahe mula kay Darren. Naisip naman niya na baka may ginagawa ito kaya siya na lang ang nag-text dito. Pagsapit ng gabi, wala rin siyang natanggap na tawag mula rito. Tinawagan niya ito pero ring lang ng ring ang phone ng binata. Hinayaan niya yon at nag-text na lang dito. Kinabukasan, wala ulit siyang natanggap kahit anong mula kay Darren. Tumagal yun ng 3 araw, kaya tinawagan niya si Herlinda na nagsisimula ng training sa Fortress. Herlinda, nakakausap mo ba si Darren? Walang paligoy-ligoy niyang tanong nang sagutin nito ang tawag. Hindi ko siya nakakausap. Bakit? Herlinda, huwag kang magsinungaling sa akin. May nangyari ba kay Darren? Narinig ni Angeline ang malalim na buntong hininga ni Herlinda. Pumunta ka sa Wilford Medical Hospital. Narito kami. Sige, pupunta ako. Kinakabahan si Angeline sa maaari niyang malaman pagdating sa ospital, pero nilakasan niya ang loob para lang makarating doon. Kahit nanghihina ang mga tuhod sa paglalakad, pinilit pa rin niyang humakbang. Kumukuha siya ng suporta sa pader. Palakas ng palakas ang tibok ng puso niya habang papalapit sa kinaroroonan ng buong angkan ni Herlinda at Darren. Kahit hindi niya tanungin ang mga to, alam niyang hindi maganda ang nangyari.
Bukod sa presensya ng lahat sa labas ng eksklusibong silid na kinaroroonan ni Darren, umiiyak din ang mommy nito habang pinapakalma ng asawa. Si Darren po. Nasaan po si Darren? Lakas loob niyang tanong. Unang nakapansin sa kanya si Herlinda, kaya lumapit ito sa kanya. Niyakap siya nito habang umiiyak, kaya hindi na rin niya napigilan ng luha. Angie, si Kuya. Anong nangyari kay Darren? Humiwalay si Herlinda sa kanya. Pinahid nito ang luha sa pisngi, pero napalitan din yun ng panibago. Iyak ito ng iyak na hindi halos makapagsalita. Herlinda, nasan si Darren? Anong nangyari sa kanya? Muli niyang tanong. Kinakabahan na siya. Naaksidente si Kuya sa misyon niya. Nabaril siya sa dibdib at hindi na niya narinig ang sasabihin ni Herlinda nang mawalan siya ng malay. Nagising si Angeline sa ingay ng paligid. Kahit hindi pa bumubukas ang kanyang mga mata ay maliwanag na niyang naririnig ang mga sinasabi ng mga to. Nasobrahan ba ang ginawa natin? Tanong ng mami ni Darren. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi epektibo ang plano nyo. Baka mauna pang mamatay si Angeline kaysa kay Darren dahil sa nervyos niya. Saad naman ang isa sa mga pinsan ni Darren. Bakit kasi nagmamadali ang anak nating yan? Hindi pa naman siya mamamatay. Ako kaya ang trainer niya. Namanan niya sa akin ang galing niya. Pagmamalaki ng daddy ni Darren. Ewan ko po ba kay Kuya? Nadaplisan lang ng bala, akala niya magkakahiwalay na sila ni Angie. Sambit ni Herlinda. Bigla namang nagmulat ng mga mata si Angeline nang marinig ang sinabi ni Herlinda. Daplis lang ang bala? Bulalas niya. Pero natigilan siya nang makita si Darren sa tabi ng kinahihigaan niya. Hawak-hawak nito ang kamay niya, pero napansin din niya ang mga benda nito sa katawan. How are you feeling? Tanong ni Darren. Nag-uunahan namang lumabas ang luha ni Angeline. Bumangon siya at niyakap si Darren. Darren, buhay ka. Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Akala ko tuluyan ka nang nawala sa akin. Akala ko. Shh! Okay lang ako. Galos lang to at hindi ako mamamatay. Hindi kita iiwan. Malambing nitong sabi habang hinahaplos ang likuran niya. Bahagya namang dumistansya si Angeline kay Darren. Inalis niya ang luha sa muka at huminga ng malalim. Gusto niyang sabihin ang totoong nararamdaman kay Darren. Kahit ligtas to ngayon, hindi pa rin niya alam kung hanggang kailan ang itatagal nila sa mundo. Kaya habang maaga pa, gagawin na niya ang magpapasaya sa kanya. At sana yun din ang magpapasaya kay Darren. Napagtanto niyang mahal niya ang binata simula nang iligtas siya nito. At lalo pa siyang napamahal dito nang magsimula itong ligawan siya. Darren, mahal kita. Ayokong sayangin ang mga araw na hindi mo maramdaman ang pagmamahal ko. Hindi natin nahawak ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang, gusto kong... Nahinto sa pagsasalita si Angeline nang sakupin ni Darren ng labi niya. Sandali siyang natigilan, pero kalaunan ay napangiti rin siya. Isang senyales yun na gusto rin ito ang iniisip niya at nararamdaman. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Angeline nang maghiwalay ang labi nila ni Darren. Hinawakan naman ni Darren ang mukha niya at marahang inangat para magsalubong ang mga tingin nila. I planned to ask you to be my girlfriend earlier, but after hearing what you said, I decided to ask you this. Inangat ni Darren ang isang kamay at pinakita nito ang isang singsing sa kanya. Will you marry me? Nakangiting tumango si Angeline sabay sabing, Yes. Sinuot ni Darren ang singsing sa daliri niya. Niyakap naman niya ito. Oh darling, our unico iho will be getting married soon. Naluluhang sabi ng mami ni Darren. Nakaramdam naman ng hiya si Angeline. Nawala sa isip niya na naroon ang pamilya ni Darren at mga pinsan. Huwag mo silang pansinin. Bulong ni Darren. Tumango naman siya at itinago ang mukha sa dibdib nito. Daddy, muling sabi ng mami ni Darren. Yes, Mommy. Let's prepare our son's wedding. I can't wait to meet our grandchildren. Sure, Mommy. Masiglang sabi ng daddy ni Darren. Narinig ni Angeline ang paglabas ng mga ito sa silid. Nanatili naman silang magkayakap ni Darren na tila sinusulit ang ilang buwan nilang hindi pagkikita. Thank you for saying yes, babe. Usal ni Darren. Dahil mahal kita. At salamat din for loving me kahit na mayaman ka. At ako naman ay walang-wala. Napasabit nga lamang ako sa angkan niyo. Do you think that's important to us? Kahit sino ka pa, wala yun sa aming pamilya. Ang mahalaga ay ang kabutihan ng puso mo, Angeline. Kaya naman noon pa man ay minahal na kita. Mahal din kita. Pero mangako ka na mag-iingat ka sa trabaho mo.
Hindi kita pipigilan na paaalisin sa napili mong trabaho dahil alam kong masaya ka. Bagkus isusuportahan kita. Pero ayoko lang na mapapahamak ka, Darren. Ayokong mabalo ng maaga. Pangako na mag-iingat ako, babe. Salamat dahil naiintindihan mo ang trabaho ko. I love you. At siniil nito ng halik si Angeline sa labi. Kung walang dumating na nurse ay hindi sila matitinag. Dahil sa excitement ng mga magulang ni Darren, naganap din ang kasal sa loob ng 2 linggong paghahanda. Walang ginawa si Angeline at Darren kundi hayaan ng mga magulang ng lalaki. Hindi rin naman magpapapigil ang dalawa, lalo na ang mommy ni Darren na humiling na punuin nila ng bata ang mansyon ng mga ito. Imbitado sa kasal ang buong fortress, pero ilan lamang sa mga ito ang dumalo dahil sa trabaho. Nakilala ni Angeline ang kahanga-hangang leader ng fortress na si Amy at Shakira. Humahanga siya sa dalawa dahil sa kabila ng kasarian ng mga ito, nagagawa ng mga itong pamahalaan ng isang organisasyon tulad ng fortress. Naging inspirasyon din ng mga ito sa mga bagong recruit na tulad ng best friend niyang si Herlinda. Wish lang niya ay tumagal ng kaibigan sa training. Alam kasi niyang Bratinela ito, kaya malamang sasakit ang ulo ng magte-train kay Herlinda. Ngayon pa lang ay nai-imagine na nila ni Darren si Herlinda kung gaano kaarte sa training nito. Makalipas ang 1 taon, nasagot agad ang hiling ng mommy ni Darren nang isilang ni Angeline ng 3 sanggol. 2 lalaki at 1 babae. Masaya naman si Angeline at Darren dahil sa bagong yugto ng buhay nila bilang mag-asawa. Kahit patuloy pa rin si Darren sa pagsisilbi bilang agent McLaren ng Fortress, lagi namang nakasuporta si Angeline sa asawa. Dahil sila na pamilya nito ang pinaguhugutan ni Darren ng lakas para umuwing ligtas. Tulad ng sabi ni Angeline, hindi nila hawak ang sariling buhay. Ngunit pupunuin nila ng saya at pagmamahal ang kanilang pamilya habang sila'y nabubuhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.